Kompleto na ang ating mga import para sa 2026 Governors Cup. And of course, para sa Barangay Ginebra, Justin Brownlee. Resident import at kaka-champion lang sa conference na unlimited height. Tapos pupunta sa conference na nasa height level niya, kaya matik na namang top spot para sa team na to. Mas naging deadly sila after the rise of RJ Abarrientos, which naging pabor kay Scottie Thompson na mas magagawa niya na yung role na para sa kanya at kung saan siya mas effective. Hindi pa tinatawag ng Father Time si Justin Brownlee. Grabe pa rin yung kanyang mid-range gaming kapag hinayaan mo sa one-on-one. Like sa ginawa ng TNT all series long. Hindi mo rin masasabing bumagal kasi hindi naman siya naging defensive liability. Andyan pa rin yung quickness. Siguro, wag lang sobrang ibabad palagi ni Team Cone kasi hindi naman biro yung edad ni JB. So, try niyang magtiwala sa whole roster sa elimination round. Next, para sa Blackwater Bossing, Kentrell Barkley, isang high-energy import who can help their franchise to a competitive one kasi hindi nila kailangan mag-tanking. Yung draft pick nila nasa NLEX. Pero pag naglaro sila ng maganda, mapupunta sa Ginebra yung first pick. Angas, no? Nasa top ka ng season, tas may potential na draft pick na alam mo nang mangyayari. So, going back to Barkley, high volume slasher nga ito na nag-excel at forcing his way into the paint, drawing contact to go to the free throw line. Meron siyang high motor na magugustuhan ng mga tao. They can be something if hindi pa aalis si Bearfield sa team. Grabe din to sa defense. Physical sa mga ball handlers, lalo pag nagda-drive. Pero ang question na lang dito is yung direction ng franchise. Next, para sa Converge 5er-Xers, Jalen Hudson. Hindi na bago sa paningin natin dahil nakita nating mag-explode to para sa TNT kaso pinalitan pa rin siya ni RHJ. Which, yun nga, grabe yung kanyang pagiging ball hog. As in, sa kanya lang nagre-revolve yung offense. I don't know kung paano to mababalance ng head coach ng Converge. Okay naman si Hudson talaga eh. Grabe yung talent. Depende pa rin to sa head coach. Pero kung gagawin niya, let the players style, ewan ko na lang talaga. Yes, grabe yung scoring niya. Pero paano yung touches ni Juan at Mikey? Plus yung mga post-production ni Arana. Siguro, positive note dito is yung kanyang transition game na they will be elite kasi lahat sila kayang tumakbo. Sana lang talaga magkaigi kasi merong tendency si Hudson na maging stagnant on defense kapag maalat tapos will force contested shots. Ang taas ng pressure ngayon para sa Converge. Next, para sa Macau Giant Pandas, Devondre Perry. So, last conference parang not willing to play naman si Mitchell nun eh. Parang mas nag-enjoy pa siya sa mga ligang labas, which tingin ko yun yung naging factor din ng fall down nila. Kita naman sa body language na walang will to win si Tony. Pero ngayon, galing European League na susunod sa kanilang system na more on ball movement and outside shooting. Kasi si Perry, he doesn't need the ball para maging effective. Magkakaroon siya ng impact just by off-ball movement. Magaling nga ito sa mga backdoors, mga hard cuts to find easy points around the rim. Kasi sanay nga ito sa mga international style of play which nagustuhan ng Macau para sa kanilang structured half-court offense. Next, para sa Magnolia Hotshots, KJ Buffen. Bagay sa youth movement ng Magnolia Hotshots. They can move Lucero at the 5 para maging versatile yung lineup nila. Kasi yung mga bigs nila is puro mabagal. Mas solid pa yung rim protection kapag import tapos si Xavier yung nasa frontcourt. Grabe kasi yung defensive instinct ni KJ after ng deflection, sanay sa high-tempo game sa open floor. Ang maganda rin sa kanya sa offense, hindi siya ball dominant. He can spot up shooters sa mga short roll, masipag rin kumuha ng offensive boards. Pero yun nga, yung defense talaga neto. He can guard 1 to 5 on any given night. Problema lang sa kanya is yung kanyang free throw shooting na baka maging butas kapag crucial moments. Next, para sa Meralco Bolts, Jordan Varnado. Hindi na bago sa kanilang team kasi naglaro na to sa kanila sa isang tournament kung saan natalo nila ang Utsunomiya Brex at siya pa yung nag-best player of the game. Good choice to get an import na familiar na sa system. Tapos parang hawig niya din si Allen Durham na medyo may Brownlee din yung flashes on his game. Andyan yung kanyang mid-range game, kalmado lang maglaro, will do the right things, will not force everything kasi sanay siya na pick your spot lang kasi tatlo yung import nun eh. And ang maganda sa kanya is yung kanyang defensive identity, especially yung kanyang rim protection. Ayan talaga yung hinahanap ng halos lahat ng PBA teams, yung may depensa. So good luck para sa Bolts. Next, para sa NLEX Road Warriors, speaking of familiarity, DeQuan Jones na naglaro na sa kanila. Meron siyang
unfinished business sa liga. Tapos bago pa yung head coach with Jimmy Alapag. Sayang si Coach Jong, laging natataken for granted. Pero going here sa next conference, good choice rin para sa kanila. They just need an import na will do the things na kulang. Like yung rebounding, interior presence, rim protection, secondary scoring. Tipong kahit anong ipagawa mo, meron ka ng Robert Bolick sa team na nagmamando, which yun nga, halos lahat naman ng need ng NLEX is makukuha nila kay Jones, kaya good pick. Next, another balik import para sa rain or shine, Aaron Fuller. Gustong gusto talaga to ni Coach Sheng kasi nga blue collar warrior, double machine, tapos yung work ethic niya will do the dirty work at hindi ball dominant. Ilalim pa rin yung laro niya na kailangan ng rain or shine without Kit Datu right now. Hindi naman niya kailangan ng plays palagi. Basta, he will fit right in sa system ng Ross na go with the flow, move the ball. Fuller will offer picks and get rebounds. Tas yung mga second chance points pa. Sakto naman yung style of play ng Ross kahit question pa rin yung kanyang outside shooting. Pero tiwala tayo kay Coach Sheng Yao kung bakit niya to kinuha. Next, para sa Phoenix Fuel Masters, BJ Johnson. What a talent. Underrated kasi hindi siya masyadong pinag-uusapan ngayon. Played 3 seasons in the NBA with Hawks, Kings, and Magic. Though hindi siya sobrang gamit, pero iba pa rin yung level niya. Merong tendency na maging microwave. He is a 3-level scorer. He can get his shot off against kahit anong defensive coverage. Merong deep range, sure, gagamitin niya tong 4-point line. Pag may closeout naman, merong slick handles. Kung may rim protection, meron naman siyang floater game. Tapos, pag grabe na yung gravity niya, hindi naman siya selfish and he will create looks for his teammates. Take over to para sa Phoenix Fuel Masters. Para naman sa SMB, George King. Ito yung masasabi nating what a pick up. Kilala natin eh. Alam natin kung ano yung kayang gawin sa PBA with Blackwater nga eh. What more kung mapunta sa magandang team. Tapos ito, SMB pa. Aray ko po, Junmar. Yung space niya will be so wide. Merong Lassiter, Nisi, meron pang George King na lahat sila yung range sa 4 points. Ito na kaya ang panahon para matapos ang drought ng SMB kapag Governor's Cup. 11 years na silang hindi nagcha-champion sa conference na to. We don't have much to say kasi kilala natin eh. Kumbaga, excitement yung mararamdaman mo. Pero kung kalaban ka ng SMB is takot naman. Kasi grabe nga yung bitaw neto sa labas. Simulan na yung Governor's Cup na yan, gusto ko na tong mapanood. Next, para sa Terfer Majip, Justin Strings. Isang mobile big man that will try to elevate the franchise para hindi maging kulelat. Pero I don't know, kasi kailangan nga nilang magpatalo para sa pick ng Ginebra. Kaya walang expectation sa import na to. Rebounding can help, can score also, pero yung magiging relevant sila, ewan talaga. With Mubashir Ali nga, grabe sila. 3-0, tapos biglang wala na eh, no? Decent naman si Justin. Can stretch the floor, kayang magbuhat, pero tingnan natin if maglilift yung fire na gumana rin yung mga locals tulad nung start nila last conference. Ewan ko, wala nang pag-asa tong franchise na to eh. Panira sa credibility ng basketball. Sabihin nyo na naman, business to. Bakit hindi ba business yung NBA? Ito, nasobrahan sa negosyo eh. Okay, sorry. Moving on. Next, para sa Titan Ultra, Tyrell Brown, isang interior force. Physical nga to sa ilalim. Grabe yung low post scoring. Sakto sa pangalan ng Titan eh. Tsaka veterano na rin at 32 years old. Makakita tayo ng isang classic back to the basket scoring option, footwork, and soft touch. Abangan natin yung matchup nila ni Junmar Fajardo. Sobrang tigas nga na ito sa ilalim. Consistent din naman yung kanyang mid-range. Pero yung force talaga inside. Kaya weakness yung kanyang lateral speed at sa mga switch. Parang import version ni Junmar na 6'6" pero malaki yung katawan. So far, okay lang naman para sa Titan, nothing fancy, and last pa silang nag-announce no? Para naman sa TNT, tropang 5G Darius Days. Ito, nag-announce na, nasa gitna pa ng finals eh. Sorry TNT fans, injured pa si RHJ, you have to wait for a while. Dahil mahaba naman yung conference, mukhang aabot siya kapag playoff time eh. Pero focus muna with Darius Days na pure bucket getter. Lalo nung nasa G League, dun talaga siya mas nakilala. Actually, good reliever na to kung totoosin. Hindi mo naman kailangan ng dominant na import para naman magamit yung buong roster ng TNT. Mas successful nga sila pag nakakahawak ng possession yung mga locals eh. Which ganun kay RSG kasi kaya nagki-triple-double nga yun eh. Kasi involved lahat sa offense. Pero
not bad on Darius days. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Aegon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.